Relate na relate ako! Kala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, magandang araw po sa inyong programa at sa lahat ng mga tagapakinig. Ako pala si Emma, 50 years old at isang business owner. Today is the birthday of someone very close to my heart, kaya sumulat ako ngayon para ibahagi ang storya naming dalawa. Mga kamorkada, puno ng mabibigat at masasakit na tema ang istoryang ito. At kahit ako ay hindi ko alam kung paano ko sisimulang ikwento ang mga pangyayaring bumago ng buhay ko. Happy birthday, Emma. Thank you. Kain lang kayo. Sino yung kasama ni Nick? Kaibigan niya from work. Kung gusto niyo ng drink, kuha lang kayo dun sa bar. Sige lang, ubusin ko muna tong kinakain ko. Happy birthday, Mommy. Vincent, how are you, baby? Kamusta yung interview? It's fine. Tatawagan na lang daw nila ako kung sakali. That's good. I made you this painting, Mom. Para sa office mo. Aw, thank you, anak. I'm sorry, I can't afford the proper gift pa. Bibilhin kita ng something better when I get a job. Vincent, this is a proper gift and I loved it. Don't pressure yourself parate, ha? Yes po. Sino yung kasama ni Daddy? I don't know. Bagong babae niya? Hindi ko alam, pabago-bago siya ng kabit eh. Last week, it was a different girl. You shouldn't have married him. But then, I wouldn't have you. You're my best birthday gift, Vincent, and you're the only good thing that came out of this marriage. Thank you, Ma. Akit na muna ako sa kwarto. Hindi ka ba muna kakain? Later na lang. Han, nakita mo ba yung isa kong relo? Alin? Yung bago kong relo, yung brown leather, yung bracelet. Kailan ka bumili ng bagong relo? Ha? Last week? Last week. Ibigay mo na lang, Emma, please. Wala sa akin. Aanhin ko naman yon. It's a gift from my mentor, okay? Importante siya sa akin kasi I'm meeting him again today. At gusto ko makita niya na suot ko yung regalo. Gift? From your mentor? Kailan ka pa nagkaroon ng mentor? Emma, palalakihin na naman ba natin to? Relo lang yun. Gusto ko lang siyang suotin ngayon. Eh di hanapin mo. Hindi nagpapakabatugan ka dito na kahit relo mo, hindi mo magawang hanapin. Batugan? I provide for this family. Ako ang nagpa-party ng birthday mo eh. My God! Anong laso naman yung pumapasok sa kokote mo to think na you provide for us? Kalahati ng gastusin dito sa bahay is paid for by my business. Tsaka wag mo nga isinusumbat sa akin yung party na yan. Alam kong ginawa mo lang yung excuse para ma-invite yung babae mo. O di ikaw nang magaling. Dad! Yes. Ano to? Relo mo. Naiwan mo sa baba. Happy? Yes. Thank you, anak. Rinig na rinig sa buong bahay yung away nyo, so please, next time you fight, be more quiet. O kaya, gawin yung soundproof yung kwarto nyo. Excuse me, magluluto na ako. Vincent, ano yung hawak mo? Wala. Gauze patch. Para saan? Wala. I thought meron kayong high school reunion today. Hindi mo ba i-meet yung friends mo? Wala ako nun. Anong gusto mong lunch, anak? I'm not hungry, Ma. Sa kwarto lang po muna ako. Una na muna ako. Enjoy your time with your mentor.
Mga kamorkada, for 12 years, aware ako na nangangaliwa ang asawa ko. Ang masaklap pa ay si Vincent mismo ang nakahuli sa kanya na nakikipaghalikan sa babae niya. Nung una, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko siya hihiwalayan dahil gusto kong lumaki ang anak ko na buo ang pamilya niya. Pero nasanay na lang din ako. Ilang beses kong sinubukang ayusin, nagpakamartir ako, ibinaba ko yung pride ko. Itinapon ko yung dignidad ko pero paulit-ulit pa rin niyang ginawa hanggang sa sumuko na lang din ako. Bakit ko naman kasi ipipilit sa kanya ang sarili ko kung may ibang taong kaya akong pasayahin at mahalin? Marian. I love you. I love you. Alam ba ni Nick na pupunta ka dito? Wala naman siyang pakialam sa akin. For all I know, kasama rin niya yung babae niya ngayon. Bakit ba kasi ayaw mo pa siyang hiwalayan? Just give me time, please. Hindi ko pa kasi alam kung paano eh. Okay. Magsha-shower na ako. Ano oras uli natin imimit si Vincent? 9:30 pa for dinner. Mami! Baby, sorry na late kami. Medyo traffic kasi eh. It's okay. Hi, Tita Marian. Hello, Vincent. How are you? I'm okay po. Tara, upo na tayo para maka-order na tayo. Ano bang masarap dito? Masarap yung truffle pizza nila and yung pasta. Ikaw, Vincent, anong gusto mo? Kahit ano lang po, Tita. Hindi pwedeng kahit ano. Ang payat-payat mo, no? Yung ano na lang po, squid ink pasta. How about drinks, Vin? Red iced tea lang po. Okay. And then, order din tayo ng truffle pizza. Tapos, Emma, what are you having? Yung pesto lang sa akin with Caesar salad. Okay. Waiter! Good evening, ma'am. What can I get you for tonight? Yes, we'll have one squid ink pasta, one pesto, tapos isang mushroom pasta, and then isang large truffle pizza. Tapos, Emma, can you share the Caesar salad, please? Alam kong hindi mo mauubos. Fine, sure. And then one Caesar salad and 3 red iced tea. Right away, ma'am. Is there anything else that you want to add? No, we're good. Thank you. Okay po. I'll be back with your order in a bit. Thank you. What? Ha? Nakatitig ka sa akin. Oo nga, Mami. Wala. Pinapaalala ko lang sa'yo na libre mo to. Siyempre naman. Unless gusto mo akong hatian, pwede rin naman. Naku, ang yaman-yaman mo eh. Naubos na nga pera ko sa Europe. Ang dami mo kasing binili. Ay, bago ko pala malimutan. Since nabanggit mo yung mga binili na yan, eto, pasalubong ko sa'yo, Vin. Ano po yan, Tita? All sorts of things from Europe, pero may bagong sketchbook dyan na binili ko sa Van Gogh Museum. Hindi na po ako nag-drawing eh. What? Why? Sige na, kunin mo na muna tong paper bag. Tapos tingnan mo lahat ng nandyan. Mali mo, ma-inspire ka ulit, di ba? Thank you po, Tita. Wait, ano yung nasa pulso mo? Band-aid ba yan? Ha? Patingin nga. Wala po. Wag na, Mami. Inaayos ko kasi yung PC ko tapos nasugatan ako but it's nothing. I'm okay po. Are you sure? Yes po. Don't worry. Vin? Okay lang po ako. Huwag niyo akong alalahanin. Good night, Mommy. Good night, anak. Mommy? I haven't smiled or laughed in a while. Thank you for taking me with you and Tita Marian. You're welcome, anak. Sa susunod uli, ha? Akit na po ako sa kwarto ko. Okay, good night. Saan kayo galing? Nag-dinner lang kami. Without me? Wala ka naman dito eh. Balita ako nakabalik na si Marian from Europe. Yeah. Kasama niya siya. Mm-hmm. And she's still unmarried. Oh, So, madalas ulit kayo magkikita. of course. Business partner ko siya and she's my friend. Friend. Yes, friend.
If you say so. I do say so. Mga kamorkada, tama ang iniisip nyo. May ibang karelasyon din ako at yun ay si Marian. Sa totoo niyan, siya rin ang first long-term relationship ko. Nag-reconnect kami 3 years ago and the rest is history. Kilala siya ni Vincent at maayos naman ang relasyon nila. Sa totoo nga niyan, parang pangalawang nanay na rin siya kay Vincent. Kaya concerned din siya nung nakita ang band-aid sa wrist niya. May history kasi ang anak ko of harming himself at ngayon ay lubos-lubos ang anxiety ko na baka sinasaktan na naman niya ang sarili niya. Emma? Love? Emma, is everything okay? Emma! Huh? Okay ka lang ba? Andun ako sa kabilang section ng grocery. Kanina pa kita hinahanap. Hindi kasi itong blade. Ha? Ano kasi, I think nakita ko na yung mga blades na yan sa bahay. Baka naman bumili si Nick. No, si Vincent ata yung bumili and I think You think? na sinasaktan niya yung sarili niya. What? Kinausap na ba siya about this? Hindi pa, but nagte-therapy kasi siya before and tumigil siya and I thought... You thought okay na siya kaya siya tumigil. Yes, and ngayon nare-realize ko na mali pala ako. Calm down, calm down. No. Wait lang. I have to go. Uuwi muna ako. Emma. I'm sorry. Uuwi muna ako. Teka lang, calm down. No, uuwi muna ako, please. Okay. Ihahatid kita pero kumalma ka muna. Okay. Sorry. Natatakot lang ako na baka pag-uwi ko wala na yung anak ko. Vincent is okay, I promise. Now, kumalma ka muna and then I'll drive you home. Okay. Hindi ka ba papasok? Hindi na. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo ako. Mariana, Okay lang ako. Puntahan mo na si Vincent. sure ka ba? Oo naman. Ingat ka sa biyahe. I will. Vincent? Vincent, andyan ka ba? Vin! Anak! Diyos ko, hindi pa nilalamig tong batang to. Lakas-lakas ng aircon tapos nakahubad. Asan ba yung kumot mo? Teka, sugat na naman ba to? Puro na naman sugat yung braso mo. I'll make things better, anak. I promise. Oh, bakit gising ka pa? 12:00 na. Hindi ka ba pupunta sa hardware bukas? Makipaghiwalay ka muna sa babae mo. Ano naman ba to? Kahit ngayon lang, Nick. Subukan naman natin for Vincent. Huwag mo nga idamay si Vin dito. Pagod ako. So kung ano man to, saka na natin pag-usapan. Sinasaktan ni Vincent yung sarili niya. Last time bumili siya ng razor blades. Then kanina nakita kong puro sugat yung braso niya. You're overthinking. Nick, ano ba? Just for once, unahin mo naman yung anak mo. Hindi mo ba talaga naisip na part of why he's suffering is because of your infidelity? At sa akin mo talaga to ipapasa, ha? Hindi mo ba naisip na dahil yun sa lahat ng pressure na binibigay mo sa kanya na nag-aaral pa siya? Now he's an artist who can't find a job. Hindi lumalabas ng bahay.
At hindi alam kung anong gagawin niya sa buhay niya, all because he has a mom who raised him with so much pressure. A mom who was more concerned about his academic achievements than his own welfare. Ba't di ka makasagot? Marami akong pagkakamali, but I learned and I changed. Hindi mo kagaya na mas pipiliin pa rin yung libog niya kaysa sa kapakanan ng anak niya. Huwag kang umarte na parang ako lang yung may ginagawang masama. Hindi ba sabi ko kapag mag-aaway kayo, hinaan nyo yung boses nyo o gawin yung soundproof tong kwarto nyo? Anak, Mga hipokrito. Acting like you care pero yung totoo, ang priority nyo naman talaga is yung mga sarili nyo. So pwede ba? Kung mag-aaway kayo, huwag nyo nang isali yung pangalan ko. Vincent. Stop! Just stop! Nakakasira kayo ng bait. Titigilan mo yung babae mo. At titigilan ko yung babae ko and we will be there for Vincent. Naiintindihan mo? Huwag mo akong utusan. No. Susunod ka o aalis ka sa bahay ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Keeping Promises. I was so afraid, mga kamurkada. Natatakot ako na baka kung anong gawin ng anak ko. Natatakot ako na mawala si Vincent because Nick and I failed as parents. Pinagtangkaan na niya ang sarili niyang buhay noon at hindi ko nahahayaan na umabot pa uli siya sa puntong yon. Alam kong maraming naging ugat ang depression niya. Isa na doon ang pagiging dysfunctional ng pamilya namin, ang mga problema niya sa career niya as an artist at marami pang iba. Hindi ko man kayang ayusin lahat ng aspeto ng buhay niya, alam kong kaya kong subukang ayusin ang pamilya ko. Dahil nga doon, nagdesisyon ako na bitawan ang affair ko at tama si Vincent. Isa akong hipokrito. At ngayon, I want to be a better parent. Just for once, gusto kong maging buo uli ang pamilya namin. So, you want to stop seeing me? Ganun ba yun? Yes. Hindi ko maintindihan. Gusto kong ayusin yung pamilya ko, Marian, para sa anak ko. At sa tingin mo ba, kaya rin yung gawin ni Nick? Hindi ko alam pero kailangan kong subukan for Vincent. Pero paano ako? I love you. Ganito ka magmahal? Ganito ako maging ina. I'm sorry. Ano to? Regalo. Para saan? May okasyon ba? Wala naman pero ito lang yung paraan ko to tell you na kahit ngayon lang, subukan naman nating maging mabuting magulang kay Vincent. Fine. Mommy, Dad, alis lang po ako. Ipapaship ko lang itong mga gamit. Ano yan, Vin? Wala, may hinihingi lang na PS4 games yung kaibigan ko so ipapadala ko sa kanya. Hatid ka na namin. Ha? Po? Ihahatid ka namin tapos gala tayo sa labas? Okay po. Yeah. Okay, sige.
Kanino mo pala ipapadala yung mga games, Vin? Kay Oliver po. Matagal ko na kasing tapos yung mga larong yun and matagal na rin niyang gusto so ibinigay ko na lang. Vin, tignan mo tong poster na to. Di ba siya yung actor dun sa series na pinapanood mo? Opo. Parang interesting nitong bagong movie niya. Gusto mo bang panoorin? Sure. Tapos after, pwede ba tayong kumain dun sa bagong Japanese restaurant sa tapat nito? Oo naman. Okay. Tara na, bilhin tayo ng ticket. For sure, makakatulog lang ang mami mo sa kalagitnaan ng film. Excuse me. Kailan ba hindi? Naalala ko one time, umiiyak na ako kasi ang lungkot ng film tapos narinig ko sa gilid humihilik siya. Tanda ko yun. Yun yung sinita tayo ng lolo na katabi natin kasi ang lakas raw ng hilik ni Mami. At talagang pinagtulungan niyo pa ako, ha? Mami, ikaw ang nag-aya nitong film. Huwag kang matutulog ha. Oo na, hindi na. Alam nyo, sa halip na popcorn, kape ang bilhin natin para sure. Ay, teka, wait lang. Horror pala tong movie na to, Mami. Ay naku, wag na pala. Iba na lang yung comedy. Biglang bawi. Sige na, yan na. Pumikit ka na lang kapag may nakakatakot. Eh di sana natulog na lang ako. So ano ba talaga? Ay, siya, sige na nga. I love you both. Naks naman, tingnan mo. Ano yan? Pinost ni Vincent yung pictures natin noong isang araw. Totoo ba? After 3 years, nag-post na siya uli. Actually, kagabi narinig ko rin kausap niya yung mga tropa niya. Nung isang araw din, alam mo buti kahit papano, nakikipag-usap na uli siya. Sana magtuloy-tuloy until eventually, pumayag na siyang mag-therapy uli. He'll get better. I'm sure of it. Mga kamorkada, hindi ko inaasahan ang mabilis na pagbabago sa mood at attitude ni Vincent. For the next few days, gumala kami kung saan-saan, kumain sa iba't ibang restaurant, at nanood ng kung ano-anong pelikula. Narealize ko lang din how much I missed my son at nakakapanibago to see him like his old self, happy, cheery, and full of life. Sinabi ko sa sarili ko na this is it, he's slowly getting better. Pero mali pala ako. Those were warning signs, and I ignored them. Jane! Yes po, ma'am. Kailan yung dating ng bagong supply ng mga materyales? Bukas pa po, ma'am. Late na naman sila. Ang sabi sa akin last time, ngayong araw i-deliver. Oo nga po, ma'am eh. Teka, sasagutin ko lang to. Sige po. Hello? Emma, O Nick, anong nangyari? pumunta ka sa ospital, please. Nick, anong nangyari? Si Vincent. He committed. Si Vincent. Ano? Emma, yung anak natin. Emma, yung anak natin wala na. Wala na si Vincent. Condolences po sa inyo, Ma'am Emma. I'm so sorry for your loss, Emma. Emma? Tita, Emma, andito si Oliver. okay lang po ba siya, Tito? Emma, What? andito si Oliver. Best friend ni Vincent. Oliver? Tita, I'm so sorry for what happened. Wala ba siyang nasabi sa'yo? Wala ba siyang nabanggit na kahit ano? Ni Sulat, wala ba siyang iniwan kahit isa? Wala po. Ang saya-saya nga po niya nitong mga nakaraang linggo kasi nagkakaayos na raw po kayo ni Tito. Sobrang okay pa po siya nung last na chat namin. Hindi ko po alam na ganito yung mangyayari. I'm sorry, Tita. Hindi ko nakita yung signs. Wala akong nagawa. It's okay. Wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Oliver. There's nothing we could have done.
Excuse me. Emma, saan ka pupunta? Emma! Emma, may mga bisita sa labas, oh. There's nothing we could have done. Seryoso ka ba? Okay, mali ako. Sorry. Tinatry ko lang i-comfort yung bata. Andun lahat ng signs. Yung pananakit niya sa sarili niya, pamimigay niya ng mga gamit niya sa mga kaibigan niya, yung isang araw bigla na lang siyang masaya. Andun lahat yun at wala tayong nagawa. My son. My baby boy. Wala na siya. Wala na si Vincent. Tama siya. I shouldn't have married you. Siguro kung nagpakasal ako sa taong mas present, mas faithful, hindi siya magsasuffer ng ganito. Ilang taon naming tiniis lahat ng kagaguhan mo. Kung siguro umalis na ako nung una kong nalaman lahat ng ginawa mo, hindi na sana mangyayari to. Nawalan din ako ng anak. Huwag mo namang isisi sa akin lahat. Aminin mo naman na may kasalanan ka rin. If you took better care of him, if you were more gentle with your words, if you... Shut the hell up! How dare you turn this on me? Alam ko lahat ng pagkukulang ko at ang pinakamalaking pagkakamali ko is that I tried harder to save this marriage than to save my own son. Gumuho ang mundo ko, mga kamorkada. Hindi ko alam kung paano ipagpapatuloy ang buhay ko. The moment I found out that he was gone, gusto ko na lang mapag-isa para ipagluksa ko ang anak ko. Pero kahit yun, hindi ko magawa. Hindi ko alam how I got through all the paperworks for the funeral. Hindi ko rin alam kung paano ko nakausap yung mga kaibigan niya to inform them of his death. Kahit yung pakikipag-usap sa mga bank employees para ipasara yung accounts niya, hindi ko rin alam kung paano ko nagawa. I have no words to describe how much it hurts. Sabi ng nanay ko dati, ang mga anak ang dapat naglilibing sa magulang. Hindi ang magulang ang naglilibing sa anak. Galit ako sa sarili ko. Galit ako sa asawa ko. Galit ako sa may kapal at galit ako sa mundo. A week after his burial, lumapit ako kay Nick para sabihin sa kanya na I will be annulling our marriage. Wala nang rason para magsama pa kami. We blamed each other for our son's death, kaya hindi na tama na magsama pa kami sa iisang bubong. So, saan ka na pupunta? Hindi ko pa alam. Baka sa bahay ng kapatid ko, baka mag-lease ako ng kondo. Good luck. Hindi ko pa kayang mag-asikaso ng annulment, pero siguro sometime in the future, babalitaan na lang kita. Fine. Pero just to be clear, hindi lang ako nagkamali sa relasyon natin. Kesyo ikaw, kesyo ako, o tayo man yung nagkamali, hindi na mahalaga yon. Wala na si Vincent. Kahit sino pang sisihin natin, wala nang magbabago. Tama ka. I'm sorry. Sorry for everything, but
For what it's worth, gusto ko lang malaman mo na our wedding was the happiest day of my life. Sobrang saya ko nun. Kahit na alam kong you were in love with someone else. Tapos nung pinanganak si Vincent, I thought magiging okay ng lahat. And you will learn how to love me as much as you love Marian, pero mali ako. I could never compete. She was the love of your life and I was just the father of your child. Kahit na kung saang-saang bansa siya pumunta at kahit ilang taon kayong hindi nagkita, you still love her more than me. So, I'm sorry kung hinanap ko sa iba yung pagmamahal na hindi mo kayang ibigay sa akin. And I'm sorry for the damage it did to you and to Vincent. I'm sorry kung ito yung naging bunga ng lahat ng kasalanan ko. I'm really sorry. Recently lang kami nag-reconnect ni Marian, alam mo yan. And I did it because I felt so lonely being with you. Ilang taon akong nagtiis. Sinubukan kong maging mabuting asawa, ilang beses kong sinubukang ayusin yung relasyon na hindi naman akong sumira. Ayoko na maging martir uli. I wish you the best, Emma. I'm sorry. New email notification from Vincent Castro? Huh? Ano to? I love you, Mommy. Naku, ano ba namang subject heading to, anak? Hi, Mommy. I hope this email finds you well. Una sa lahat, I'm sorry for leaving too soon. Umiyak ka lang sa funeral ko tapos mag-move on ka na agad, ha? Sa lahat ng taon na naisip kong tapusin na lang lahat, the only thing that stopped me was the thought of you crying beside my coffin. Pero I'm sorry kung ngayon hindi ko na talaga kinaya. I've been fighting my demons for so long and hirap na ako. Sorry kung sumuko na ako, Mommy. Hindi ko na kasi alam kung paano ko gigisingin yung sarili ko tuwing umaga. Ang lungkot-lungkot ko parati, Mommy. Every day, I think about how big of a failure I am. Gumraduate akong cum laude pero hanggang ngayon wala akong trabaho. Sinubukan ko magnegosyo pero sinayang ko lang yung pera nyo. Lahat ng tao sa paligid ko, lahat ng mga kaibigan ko, unti-unti nilang naabot yung mga pangarap nila pero ako, andito pa rin. Hindi alam kung may patutunguhan pa ba yung buhay ko. Higit sa lahat ng taon na nakikita kong nahihirapan ka at umiiyak ka dahil kay Daddy, naiisip ko na kung hindi na lang ako pinanganak, hindi ka sana mapapwersang magpakasal sa kanya. Masaya sana ang buhay mo kung hindi dahil sa akin. I'm sorry sa lahat ng masasamang nasabi ko dati, Mommy. Gusto ko lang malaman mo na I love you and I love seeing you with Tita Marian kasi kapag kasama mo siya, doon lang kita nakikitang tumawa. So please leave, Dad. Hindi mo na kailangan magpakamartir. Ngayong wala na ako, live your life. Travel the world. Eat every food you want. Wear the clothes you want. Go on hikes. Watch horror movies. Watch any movies actually. And if you want to do all these with Tita Marian, you have my blessing. I couldn't live my life happily but you can. So please, kahit gaano kahirap, lumaban ka lang. Pag dumating na yung araw na sasalubungin na kita sa langit, gusto kong makita ka na puno ng uban, puro wrinkles, kubana at nakapustiso. Gusto kong makita kang tumanda at sabihin sa akin na naging masaya ka sa buhay mo. I love you, Mommy. I'm sorry. Ano? Vincent! I love you. I'm sorry.
Mga kamorkada, isang simpleng suicide note lang ang nakita namin sa bed ni Vincent. At ang tanging nakasulat lang ay I love you mom and dad, I'm sorry. Hindi ko inasahang nag-schedule pala siya ng isang buong letter para sa akin. Umiyak lang ako ng umiyak at sa maraming pagkakataon, inisip ko na sumunod na lang sa anak ko. Pero I wanted to honor his last wishes. So kahit gaano kahirap, pinilit kong lumaban. Pinilit kong maging okay. I watched a new film every day. I traveled. I ate at different restaurants. I lived because my son wanted me to. And kung tatanungin niyo ko, oo, I went back to Marian. Siya ang tumulong sa akin to deal with the aftermath of Vincent's death. Kahit na alam kong mahirap din ang lahat para sa kanya. Today is Vincent's birthday and we're watching a sequel to his favorite animated film. Masakit pa rin ang lahat ng nangyari. 25 lang si Vincent nung nawala siya at hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang nakalipas, I still cry almost every day because I miss him. But I made a promise to live my life the way he wanted me to. I will wake up every day and I will keep my promise. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Emma. MOR. Ang mga kwento ng puso mo. #DearMOR. Keeping Promises.